tutungo tayo sa filosofiya na nagmula sa salitang Griego na philo at sophia, na sa wikang Ingles ay philosophy, na nagpapatungkol o nangangahulugan na pag-ibig sa karunungan. Ang pag-ibig number 1 yan na lagi nating nararamdaman. Pero sa filosofiya, ang iibigin natin dito ay ang karunungan. Love of wisdom. At sinasabi na ang wisdom ay isa sa 7 mga regalo ng Espiritu Santo sa atin. Na ito ay bunga ng ating pananampalataya, ang karunungan. At dito, mas dudunong ang lahat sa pag-aaral ng filosofiya. Hindi lang kayo magiging matalino, bagkus magiging marunong din kayo. At ang filosofiya ay akademikong pag-aaral ng anuman. Ibig sabihin, lahat ay pwedeng aralin ng filosofiya at ito'y nagpapatungkol sa paraan ng pag-iisip sa mga tanong. At anong klaseng mga tanong ang ating pag-iisipan? Hindi lang ang mga tanong na what, where, and when, kundi ang mga tanong na malalaking tanong o hindi tawag natin na how and why questions, na mas magpapalawak sa ating kaalaman, mas magpapalalim sa ating karunungan para makamit natin ang akademikong pag-unlad sa filosofiya. Halimbawa ng tanong, ano ang mundo? Ano ang mundo para sa inyo? Pwede sabihin mo, ang mundo ay binubuo ng matter at energy sa perspektibo ng agham. Maaring kung ikaw ay punong-puno ng pangarap sa buhay at marahil iniisip mo ang kinabukasan lagi na lahat ng bagay ay kakayanin mo dahil ang mundo nga ay isang araw na isang lugar kung saan may pakikitigma araw-araw, maaaring sabi mo na balang araw ang mundo ay hahawakan ko sa aking mga kamay. At ayon sa asignaturang World Religions and Belief Systems ng Humanities and Social Sciences, ang mundo ay binubuo ng iba't ibang paniniwala at relihiyon. Pwedeng sabihin mo na hindi ganito ang pakahulugan mo para sa mundo. Pwedeng sabihin mo na hindi iyan ang kahulugan ng mundo para sa iyo, kundi ang mundo para sa iyo ay ang taong minamahal mo. Na tila ikaw ay ang axis na iniikutan ng mundo. Na paggising mo sa umaga, siya lagi yung naiisip mo. Hindi ka pa nagtutoothbrush, hindi ka pa nagtatanggal ng muta, siya na kaagad iniisip mo. Habang sumusubo ka ng kanin at ng mamanis-manis na binaon mong ulam, ay siya pa rin ang iniisip mo. Hanggang sa bago ka matulog, siya ang iniisip mo. Kaya tuloy sinasabi mo sa kanya, anong height mo? Sasabihin niya, 5'11". Paano ka nagkasya sa puso ko at sa isip ko? Sabi niya, runner ka ba? Bakit? Kasi kanina ka pa tumatakbo sa isip ko. Di ba? Ganon. Sabi mo naman, ice ka ba? Bakit? Crush kita? Okay lang. So, yon ang filosofiya. Introduction lang yon. So, ngayon tutungo tayo sa mga pangunahing sanga ng filosofiya. Unang sanga ng filosofiya ay ang metaphysica o ang metaphysics na nagpapatungkol sa pinagmulan ng katotohanan. Sinasabi na ang katotohanan na magpapalaya sa ating lahat. Kaya ang tao ay patuloy sa pagtuklas sa katotohanan. Sa kabila na ang kasinungalingan ay talagang namamayani na sa mundo. Lalo na sa mga panahon ngayon dahil sa artificial intelligence at sa mga fake news. Next ay ang etika o ang ethics na nagpapatungkol sa morality of human act. Moralidad ng kilos ng tao na nagtuturo sa atin ano yung mga tamang dapat nating gawin at ano yung mga maling bagay na dapat nating iwasan upang mas maging mabuting tao. So naman ay ang aesthetica o ang aesthetics na nagpapatungkol sa kagandahan. The study of beauty. Maaaring kagandahan ng mga nilikha ng tao, maaaring kagandahan ng nilikha ng Diyos, ang kalikasan. Ang pangatlo ay ang epistemolohiya o ang epistemology na nagpapatungkol sa pinagmulan o saklaw ng kaalaman. Ano ang pinagmulan ng kaalaman? Marahil pwede ring masabi na
Kabilang dito ang pagtuklas sa etimolohiya ng mga terminolohiya na pinag-aaralan natin ngayon at ano ang mga naging ugat nito. Sa pag-aaral ng komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino ay tinalakay ninyo ang tungkol sa wika at ano ang pinagmula ng mga salita. Ibig sabihin, nagpapatungkol din ito sa tinatawag nating filosofiya ng wika. Pinagmula ng kaalaman tungkol sa wika at mga salitang ginagamit natin ngayon. Sunod ay ang lohika. So, ang lohika o ang logic ay nagpapatungkol sa wastong pagbibigay ng dahilan o pagbibigay dahilan. Kalimitan na pinag-aaralan dito yung mga premise sa pagsasalita na katutulong upang makabuo ng argumento na nagagamit sa pagpapahayag ng talumpati o sa pagdedebate. Nung nag-aral kayo nung nakaraan yung tungkol sa pagbasa at pagsusuri sa iba't ibang teksto tungkol sa pananaliksik, ay napag-aralan ninyo ang tekstong argumentatibo na nagpapakita ng lohikal na pagkakabuo ng isang teksto. Yung mga hakbang naman sa pamimilosopiya na mas palalalimin natin sa mga susunod na pagkikita ay binubuo ng dalawang hakbang. Ang unang hakbang ay ang pag-unawa, ibig sabihin, hindi lang tayo magbibigay tuon dun sa tuldok, kundi mas uunawain natin ano ang nasa likod ng tuldok. Ano yung nasa likod ng lahat ng bagay. Hahagilapin natin ang mas malalim at mas malawak ang katotohanan upang maisagawa natin yung pangalawang hakbang na tayo ay makabuo ng critical na evaluasyon. Mas pinag-isipan, mas matalinong evaluasyon tungkol sa isang bagay na ating pinag-aaralan. Agham at filosofiya. So ano ang kaugnayan o pagkakaiba ng agham at filosofiya? Una, sinasabi na ang agham ay nagpapatungkol sa mga senses ng tao. Ang pandinig, pangamoy, panlasa, pandama at paningin. Ayon sa filosofiya, sinasabi dito na kailangan nating lumabas o lumagpas sa lahat ng ito para makita natin ang katotohanan. Anong ibig sabihin nun? Hindi lahat ng nakikita natin ay posibleng totoo. Hindi lahat ng naririnig natin ay pwede nating sabihing totoo na kaagad. At hindi lahat ng natitikman natin ay totoo. Mas dapat tayong tumungo sa mas malalim na perspektibo upang makita natin ang katotohanan. Sabi nga ito, lumagpas o lumabas sa lahat ng ito para makita ang katotohanan. Sumunod, ang agham ay limitado, nagbibigay diin sa isang tiyak na aspekto ng katotohanan. Sabi nga sa agham, di ba, limitado, nagbibigay diin sa isang tiyak na aspekto ng katotohanan. Di ba sabi nga sa agham, ang tao ay nagmula sa unggoy ayon kay Charles Darwin. Pero pagdating sa filosofiya, makikita mo yung kabuuang pananaw sa buhay na ang tao ay nilikha talaga ng Diyos na kanyang kawangis. Sumunod, ang agham ay nagsisimula sa pag-iimbestiga. Pero bago tayo mag-imbestiga, makikita nyo muna dyan yung number one scientific trait. At ang number one scientific trait ay curiosity. At mula sa pagiging curious, nakabubuo tayo ng pag-iimbestiga, nakakakalap tayo ng kaalaman, yung mga faktual na kaalaman, at napapagtanto natin na ang agham ay mahalaga, pero hindi kayang sagutin ang lahat ng bagay. Pero ang filosofiya, kaya niyang sagutin ang tungkol sa Diyos dahil may bahagi ng filosofiya na nagpapatungkol sa Diyos at ito ay ang teolohiya. Ang kaligayahan, masasagot ba yan ng agham? Maaaring sabihin ng agham na meron tayong happy hormones, pero hindi naman masasagot ano yung mas malalim na dahilan bakit ka maligaya. Yung moral na pamumuhay, yung tama at mali, may tuturo ba ng science? Pwede. Sa perspektibong medikal. Halimbawa, ito yung dapat mong gawin kapag ikaw ay may sakit, ito yung hindi mo dapat gawin. Pero yung totoong tama at mali at yung moral na pamumuhay ay hindi maituturo ng agham sa atin, kundi ng filosofiya lamang. At panghuli, partikular ang pag-ibig, hindi nasasagot ng agham. Diba? Tanging filosofiya ang makasasagot sa pag-ibig. At sa paglaon natin, sa pagtalakay natin
ng filosofiya ng tao, pambungad sa filosofiya ng tao, ay tatalakayin natin ang tungkol sa pag-ibig, ang mga wika ng pag-ibig at ang mga uri ng pag-ibig. Muli, ito ang Tipak Kaalaman. Sa bawat tipak, kaalamang dulot ay galak.